Hi guys, I'm back. I'm Nehemiah. Medyo matagal-tagal na po tayo na hindi po nakabalik dito po sa YouTube. At natandaan ko po, ang last upload ko ay November 2023 pa. Dahil nga po tayo po ay nabisi sa ating pong trabaho. At kung makapag-social media man ay sa Facebook na lang po ako nagsishare po ng Word of God. Doon nga po sa akin pong pag-share po doon po sa Facebook ay na-encounter ko po itong mga tinatawag po na Seventh-day Adventist or mga Sabadista. So alam naman po natin kapag sinabi pong Sabadista, sila po yung kilala na nagtuturo pa rin po ng 10 utos para tayo po ay maligtas, no? So although na dinideny po nila ito, nasabi nila hindi daw sila nagtuturo na ang kautusan, ang pagsunod sa kautusan o sa 10 utos ay ito po yung magdadala sa atin sa kaligtasan. So dinideny po nila yan, pero sila rin po ang nagsasabi kapag hindi po natin natupad o nasunod ang 10 utos ay hindi rin po tayo maliligtas. So napaka-contradict po ng kanila pong argumento. So kumbaga ay talagang napakalabo na. So ang sabi nila ay sa biyaya lang daw po tayo naligtas, no? Sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So tama na sana. Kaso nga lang, no? Ito pala ay ginagawa lang nilang front para madaya, no? Ang marami. Kasi alam naman nila na marami po mga tao na kaalam na ng kaligtasan ay sa pamagitan lamang po ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at hindi po sa pamagitan po ng ating pong mga gawa. So ito po ay mababasa po natin sa Ephesians 2:8-9. So dinideny po nila na hindi daw po sila naghahalo ng gawa para sila ay maligtas, kundi ang pagsunod daw po nila sa 10 utos ay bunga lamang po ito ng kanilang pag-ibig po sa ating Panginoong Diyos. Hanggang sa dumating nga po tayo na tayo po ay natanong nila, na sabi nila ay kung hindi na raw po susundin ang kautusan, paano daw po natin ma-maintain yung ating kaligtasan. So yun po yung tanong po sa atin, no? Na para bang pinapalabas nila na ang maintenance o magbabantay o mag-aalaga sa kanilang kaligtasan ay sila mismo sa pamagitan ng pagsunod po nila sa 10 utos. So which is na hindi po natin ito mababasa sa salita po ng Diyos o sa Biblia. Dahil nga po, no, kung tayo po ang magbi-maintain, no, sa ating pong kaligtasan, so para bang sinasabi natin na tayo po yung nagliligtas sa ating pong sarili at hindi po ang ating Panginoong Kristo. Kasi tayo yung gumawa eh. So siyempre tayo, karapatan po natin na tayo po ang mag-maintain sa ating pong kaligtasan. Pero hindi po ganon ang sinasabi po ng Biblia. Nagligtas po sa atin ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan po ng biyaya. Tayo po'y nanampalataya po tayo doon at hindi po ito sa pamagitan ng ating mga gawa, no? So kapag tayo po ay naligtas na po sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, so tinatawag po tayo ng Biblia na tayo po ay mga tupa. Ngayon, ano ba ang trabaho ng tupa kapag siya po ay iniligtas na ng ating Panginoong Kristo? So pag tinawag po kasing tupa, ibig sabihin niligtas na po ng ating Panginoong Kristo. Kasi sa Biblia po may mababasa po kambing at tupa. So pag sinabing kambing, hindi ka pa naligtas. So ang tupa dito na sinasabi po ng Biblia ay naligtas na. So sabi po dito sa John 10:26 at 27 hanggang 29, ang sabi po rito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat
at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. So napakalinaw po, no, na ang tungkulin po dito ng tupa na sinasabi po, no, ng atin pong binasa ay ang makinig at sumunod sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Hesukristo. So yun lang po yung kanya pong tungkulin, no, kanya pong part, no, bilang niligtas na po ng ating Panginoong Hesukristo. So sino daw po yung mag-iingat? Ang sabi po sa verse 20, sa verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. So hindi po tayo ang mag-maintain po, o hindi po tayo ang magbabantay o mag-iingat po sa ating pong kaligtasan o sa ating pong buhay, kundi ang ating Panginoong Hesukristo po. Kapag tayo po ay tupa na po ng ating Panginoong Diyos, so tayo po ay susunod lamang, makikinig lamang sa salita po ng Diyos. So saan ka ba makikita ng literal na tupa o siya nagbabantay ng kanyang sarili? Di po ba? Wala tayo po makikitang ganon sa literal na tupa. Kundi ang makikita po natin sa mga tupa, sa isang kawan ng tupa, mayroon po siyang pastol. Ang pastol po ang nag-iingat po sa kanila. Na kapag mayroon pong tupa na mahulog, halimbawa sa bangin, ang pastol po ang kukuha sa kanya. Dahil alam naman po natin, yung tupa na hayop ay talagang mahina po siya kung tutuusin, kumbaga, no, kung i-apply po natin sa mga buhay po natin bilang mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo, once na tayo po ay nag-submit na po sa sovereign will, no, ng ating Panginoong Diyos. So isinurinder po natin yung ating free will. So ang mananaig na po doon ang sovereign will po. So sino po yung mag-iingat sa atin kapag tayo po ay wala na pong will o wala na po tayong free will sa kamay po ng ating Panginoong Diyos? So ang Panginoong Diyos na po ang bahala po sa atin. Kaya nga po, no, kapag tayo po ay nahuhulog, no, o kapag tayo po ay nadadapa, ang Diyos po ang magbabangon din po sa atin, hindi po tayo, no? Kasi kung wala po ang Diyos, kung hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng lakas, hindi rin po tayo makakabangon. So, malinaw po na ang mag-maintain po ng ating kaligtasan ay ang ating Panginoong Diyos, no? So, sabi po dito sa verse 29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Kita mo? So, hindi lang pala ang ating Panginoong Hesukristo ang mag-iingat po sa atin. Si Jesus at ang ating Ama, ang Amang Diyos, ang mag-iingat po sa atin. So sila po yung mag-maintain po ng ating pong kaligtasan para hindi po tayo mapapahamak o hindi po tayo maagaw ninuman. Kaya yung argumento po ng Seventh-day Adventist na tayo po ang mag-maintain po ng ating pong kaligtasan, wala pong mababasa sa Biblia na ganon. So maling-mali po ang kanila pong argumento na ito. So dyan na lang po muna at sana po ay naunawaan po ng lahat na makapanood po ng video na ito, at lalong-lalo na po yung mga Seventh-day Adventist. Sana mabuksan na po yung inyong pong kaisipan. Ang kautusan po ay hindi, ang pagsunod po natin sa kautusan ay hindi po ito po ang magme-maintain po sa ating pong kaligtasan. Kapag tayo po ay ligtas na, kapag tayo po ay nasa kamay na ng ating Panginoong Hesus at sa ating Ama na nasa langit, sila po yung mag-iingat po sa ating mga buhay. Sila po yung mag-iingat sa ating pong kaligtasan para hindi po tayo maagaw ng sinuman na gustong umagaw po sa atin. So wala pong ibang makapangyarihan sa lahat kundi sila lamang po ang makapangyarihan sa lahat.
sila lamang po ang pwedeng mag-maintain po sa ating pong mga kaligtasan. Kasi kung tayo pala ang pwedeng mag-maintain sa ating pong kaligtasan, sana hindi na lang bumaba ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para magpapako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Susundin na lang dapat natin yung kautusan. Kasi pwede naman pala tayo, maligtas, o pwede natin i-maintain ang ating kaligtasan sa pamagitan lamang ng pagsunod sa 10 utos. So bakit pa siya bumaba kung kaya naman pala po natin? So kaya yung argumento na tayo po ang mag-maintain ng ating kaligtasan sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ay wala pong basihan ito po sa Biblia. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang ating pong video na ito at pindutin po ang notification bell para ma-update po kayo sa iba pa po natin na mga video na i-upload po dito sa channel po na ito. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.